Sa mundong mabilis umikot, may mga hakbang na hindi napapansin. Mga kamay na tahimik na nag-aalaga sa ating araw-araw na buhay sa paaralan. Sila ang unang dumarating, huling umuuwi at pinipiling maglingkod kahit pagod. At sa bawat dampi ng walis at punas, sa bawat pag-aayos ng mesa at hagdan, ang paaralan ay nananatiling malinis. Sa lungsod ng Dagupan City, nakatayo ang Kingfisher School of Business and Finance. At dito, may mga utility workers na araw-araw kumakayod para sa eskwelahan. Isa na rito si Kuya Jesse. So, pwede niyo po bang ipakilala si Uncle Jesse at kung gaano na po kayo katagal dito sa Kingfisher? Ang unang trabaho ko sa building, 5 years of limaran taon ko. Kaya rin may asumpa building ay sumapatala mo dyan ito 5 years din para 10 years na ako dito sa trabaho ko dito sa pang-Kingfisher. So, ano po yung dahilan kung bakit kayo nandito sa Kingfisher? Kasi nakita niya ng formas kong trabaho ko kasi alam niya na dito ko. So, ano po yung ginagawa ninyo pagpasok niyo po rito sa school ng umaga hanggang sa pag-uwi po? Ang ginagawa ko sa pagpasok ako umaga, unang kong tatrabahin ko magwalas ako. Magwawalis po. Tapos, pag matapos yung walis, may hapon, maglilinis na ako sa siyahan. Mga 3 o'clock. 3 o'clock. Bagong kunin ko ng mga basura. Pag matapos ko yung kunin yung basura, tapos yung siyahan ng nilinisin ko. Hanggang anong oras po? Mga, matapos yun siguro mga siguro 5. Tapos pag uwi ako, 6. Kasabay ng bawat araw sa Kingfisher, umiikot din ang mundo ni Kuya Jesse sa tahimik na trabaho, paulit-ulit pero may layunin. Ayon kay Kuya Jesse, wala raw siyang trabaho noon kaya napilitan siyang maghanap dahil mahirap ang buhay, lalo na kapag walang sahod. Nang matanggap siya sa Kingfisher, dito na tuluyang nagpatuloy ang kanyang serbisyo bilang utility worker. May asawa at anak na po kayo? Ang unang pangalawang asawa ko, may anak na. Bali, anak yung nasawa ko, ito anak niya. Dito po. Bali, nasawa ko yung babae, bali pangalawang ako. Sapat po ba yung kinikita po ninyo dito para buhayin po yung pamilya? Kasi yung kinikita ko dito, video ko lang pa. Dito po lang. Kasi yung sinasahod ko, kasi sinusuportan ko yung mga asawa ko, saka yung mga magulang ko, sinusuportan ko rin. Kasi mga magulang ko, wala silang hanap buhay. Ako lang nagbibigay sila ng pagkain nila ng mga tate ko, mga mami ko. Lahat, parehas, pantay. Pero kung may pagkakataon po kayong pumili pa po ng ibang trabaho, ano po yun? Bakit? Ang trabaho ko, ang dati na trabaho sa Masol. Saan yun po? Masol. Mason po. Bakit po? Kasi pag Masol, malaking sahod. Malaking sakit. Kaya, gusto yung, hindi mo na alam, yung gabitan balot may suso na Masol, yung mga lumalaki. Gabitan na papawilin, Mga sa Pigas o Kinay, so sweldo at mason ang kayo. hindi na ito nga, siguro mga sasa pala plus, Okay? 8 plus, 800. 800 plus po. Pero masaya naman po kayo sa trabaho ninyo ngayon dito. So, masaya lang ako lang. Kasi pag kaya mo pa, pag malakas pa ng katawan, sige pa, kaya pa. 30 anyos raw nang magsimula si Kuya Jesse na magtrabaho bilang janitor. Noong una ay tinamaan siya ng pag-aalinlangan. Mahaba ang oras at mabigat ang gawain. Ngunit, unti-unti na rin siyang nasanay at tinanggap ang trabaho ng buong buo dahil ito lang ang paraan niya upang mabuhay at masustentuhan ang pamilya. Sa ilang taon niyo pong pagtatrabaho po dito sa school, ano po yung hindi niyo malilimutang karanasan o pangyayari ng pagpunta? Kami nakidjaya. Medyo nilubang ko Kingfisher, kami nakidjaya, hindi ko makidjaya.
para mabita mo. Kasi kung yung mahirap siya papaytira, ano mabita mo. Nung mabait po estudyante, mabait din ang estudyante. Nung nasumpal kayo ang kalyaman trabaho, inay kayo man kikayon susumpat ay jay. Okay. Hindi. Singaan tuya ay bala. May video kin kita may barracks, Para. may ugipan. Amin ang kalag kayo kung susumpat jay ay damas kasing gariganan sa jet pantal. Kasi siguro ko nanti ma'am, kasi talagang sana ilang susumpat lang kasi may kaiba kita mo. Halika iba. Wala iba ni kaiba na san, kaiba may sa kaya ikaw. Bali talura kami. Balit Uncle Iramay kakaiba yung other utility workers. Jaira at yan. Para. Ag iraon sa sangkot yan ang mga. Susumpat tila ma'am, kata sinabado susumpat tira. Kada Sabado. Sabado, unsang patira. San kaya to man sa nairang payo lunis. Sa nairang payo lunis. Ito yung kami, yung anting walang dyan. Yan pa po. Diyan kayo mapapainaw ang kanok yan. Naram dyan, narom. Ngaran, na ang kapi gagawin nyo, diyan kayo. Nung kami dyan, karami mga nasusi, pampainawa kami. Ano yung walad na loob ang tunay? Kwarto, Irami kini, irami. gamit. Gamit mi. Sa bawat araw na lumilipas sa Kingfisher, ramdam ang dedikasyon ni Kuya Jesse sa kanyang trabaho. Hindi siya nag-iisa sa pag-obserba ng paaralan. May mga estudyante ring nakakasaksi sa kanyang ginagawa, natututo at humuhubog ng respeto sa bawat tahimik niyang kilos. Sa tuwing naririnig lang salitang utility workers, ano ang unang pumapasok sa isip? Yung mga masisipag na tao na katulad nila Kuya JC, Tanggol at Kuya Noy, pati na rin si Nurse Joy. Sa tingin mo, gaano kahalaga yung mga pagtatrabaho nila dito sa school natin? Sila yung nagpapanatili ng kalinisan dito sa school natin, sila yung nagme-maintain ng school. Ano yung pinagkaiba ng utility workers dito sa Kingfisher sa dati ng school? Actually gusto ko nga sila kuya kasi kahit like mahirap sila hanapin ganun. Pero kapag naman, mas malaking difference sila sa utilities namin sa old school kasi doon may masyado silang like bossy rin, ganun. Tapos ang hirap, kahit may CCTV sa school, kapag may nawala, like hindi mo na talaga siya ma-retrieve. So like, hindi naman sa hinihinalaan namin, pero parang ganun na rin. Kasi ang rami na naming nawala na valuable dun sa school. And then dito kahit pera, kahit 100 ganun, pinabalik nila sa student affairs. So yun yung mga gusto ko sa akin. So anong naging advantage ng pagkakaroon natin ng mga utility workers dito sa school? Yun nga, so gusto ko sa kanila kuya is that, yun nga, honest sila. And then, yun lang siguro yung mahirap sa hanapin. Pero once na nahanap mo naman din sila, yun nga, they will help you on what you need. And kung may kailangan din gano'n, or may kailangan for paglilinis, gano'n, binibigay naman nila. And mabait sila lahat actually. Sa tingin mo, anong mangyayari sa school natin kapag walang mga utility workers dito sa school? So, una sa lahat, siguro yung cleanliness hindi magiging same as before kasi yun nga sila yung nagpapanatili ng cleanliness and also, yun din, hindi natin alam kung saan hanapin ng mga rag if ever kasi nga hindi tayo yung naglilinis. So ano yung sa tingin mo ang pwede mong gawin or ma-recommend sa amin para mas maging maayos pa rin yung school natin kahit wala yung mga utility workers? Siguro, nasa atin lang yung students. Siguro, I'd say it's discipline talaga within the community kasi yun nga, malaki na rin naman tayo so nasa atin na rin yung decision kung gustuhin natin maging malinis yung pagpunta. Magandang hapon po, Sir Romels. Meron lamang po kaming mga kaunting katanungan tungkol sa ating mga utility workers. So, may mga particular po ba kayong utility workers na tumatak po talaga sa inyo? Dito sa Kingfisher? Yes po. Yes, meron. Ang pangalan ng utility worker na somehow tumatak sa akin dito sa Kingfisher is si Kuya EJ. Si Kuya EJ, actually, Kuya yung tawag namin sa kanya, pero lesbian siya. It's either Kuya EJ or Ate EJ. Ngayon, si Kuya EJ kasi sobrang bait niya sa amin nung estudyante kami dito sa Kingfisher School. Yes. Kapag merong
alam namin naiwan or nawala. Alam namin nasa kanya na. Tapos sasabihin niya na sa amin, oy, may naiwan kayo dito sa akin. Tapos yung napaka-approachable niya to the point na sobrang komportable na namin sa kanya. Na parang hindi na lang siya basta-basta yung una dyan lang. Ano, parang tropa na namin siya. Yes. At para po sa ikalawang katanungan namin, sir, ano po yung isang bagay na gusto po ninyong malaman ng mga estudyante tungkol po sa trabaho nila? Magandang tanong yan. Siguro ang hindi alam ng mga estudyante sa mga utility workers natin ay hindi porket nandyan sila ay meron na kayong karapatang magkalat dito sa school. Tama po. Bakit? Ang napapansin kasi namin, yung responsibility of cleaning the school, yes, nasa utility workers natin. Tama yan. Oo. May responsibility sila na linisin yung school. Pero, wala kayong responsibility or karapatan na magkalat dito sa school. Hindi porket may maglilinis, magkakalat na kayo. Opo, tama. At responsibility nyo rin as students na linisin ang sarili ninyong kalat. Tama po, sir. Sa sobrang lawak ng school natin, alam natin na hindi nila yung kaya-kayang linisin sa isang araw lang, sa isang oras lang, di ba? So yun, as students, sana malaman din natin na may responsibility din tayo na linisin yung sarili nating mga kalat. Maraming salamat po, Sir Romel. Okay, thank you. Tahimik ngunit tapat. Ang mga utility workers ay hindi lang naglilinis ng silid-aralan o daan. Nililinis din nila ang karanasan natin sa paaralan, nagbibigay kaayusan at respeto sa bawat araw. Ang kanilang serbisyo ay tunay na malinis, sa puso, sa gawa at sa dangal.